Idinaan naman sa kilos protesta ng ilang grupo ang kanilang pagkwestiyon sa pinirmahan ng Pangulo na 2025 General Appropriations Act, kabilang na ang pananatili ng pondo para sa kontrobersyal na AKAP program. At nakatutok si Mav Gonzalez. Kahit maulan, may mga grupong nagrally sa Menjola para kondinahin ang 2025 General Appropriations Act. Binarikadahan ng mga pulis ang Mendiola Peace Arch habang nagprograma ang mga grupo sa kalsada. Sabi ng Makabayan Bloc, tila ginawa lang daw ng Pangulo ang line vetoes dahil may mga nagalit sa pagbawas ng pondo para sa edukasyon. Tokenism kasi yun eh. Lipat natin ito dito, lipat natin ito, dagdagan kunwari natin ito para hindi umangal yung mga tao. Kung magbibito ka lang ng ilang line items, ang kailangan niya ay repaso. Question din ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang AKAP program na pangalawang taon na aniyang nasingit sa budget. Kanino ba talaga mapupunta itong AKAP na ito? Yung serbisyo, dapat ay dagdag na sahod. Sa halip na sinasabi nila na madadagdagan ng ayuda yung mga workers. Sagot naman ng palasyo, may mga paraan para bantayan ang paggamit ng pondo. We can check that. Those people who notice that, they can complain. And then we will go to investigate. See, we cannot just, our law presumes good faith in everyone. All actions in good faith. Kung may bad faith kayo, that's when you come now. Yung kayong media or kayong mga tao na aggrieved. Question din ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas ang malaking pondo para sa military infrastructure na hindi naman aniya pangunahing pangangailangan ng mga mamamayan. Hindi pa raw nakikita ng dalawang mambabatas ang mga niline veto ng Pangulo, pero may mga kailangan daw masagot para matiyak na constitutional ang 2025 national budget. Sabi ni Senate President Cheese Escudero, bagamat natagalan, ang mahalaga na pirmahan ang 2025 GAA bago matapos ang taon para hindi magkaroon ng reenacted budget. Ngayong pasado na aniya ang budget, dapat maipatupad agad ang mga programa ng gobyerno. Dagdag ni Senate Finance Committee Chair Senador Grace Poe, safeguard laban sa maling paggamit at pagdodoble ng benepisyo ang conditional implementation ng AKAP program. Makakatanggap pa rin ng ayuda ang low-income earners sa ilalim ng mas malinaw na guidelines ng AKAP. Siniguro rin daw ng economic team at ng PhilHealth Board na sapat ang surplus at reserve funds nila para makover ang indirect contributors at para pagandahin ang benefit packages nila. Sang-ayon daw ito sa pananaw ng Kongreso na dapat gastusin muna ng PhilHealth ang standby funds nila bago humingi ng dagdag na subsidiya. Natutuwa naman si Senate Minority Leader Coco Pimentel na binawasan ng Pangulo ang kabuuang halaga ng 2025 national budget. Pero sana raw, binawasan pa ang unprogrammed appropriations at ibinalik ito sa level na unang ni-request ng Pangulo. Ang palasyo, kumpiyansa raw sa budget na pinirmahan ng Pangulo pero aminadong hindi mapipigilan ang mga batikos dito. We are confident but we cannot prevent. If there will be challenges that will be mounted by any quarter, who might still find this present budget as approved worthy of the challenge. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.